Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ilang sandali pa ay sinabi ni Master Sai kay Zhang Zuan na malapit na raw mag-umpisa ang auction. Kaya lumakad na sila, at makalipas ang ilang sandali ay dumating na sila sa lugar kung saan gaganapin ang auction at makikitang umakyat na sila upang pumunta sa room na naka-reserve sa kanila. Napatingin si Zhang Zuan sa mga tao at napasabi sa kanyang isip na siguro ang mga item na i-auction dito ay mga napaka-attractive. Mayroon dong 10 transcendent na nandito at ang lahat daw ng ito ay nasa second and third dan. Gaya daw ng inaasahan niya mula sa Myriad Kingdom Alliance, ang mga tao daw dito ay malalakas. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Master Sai na hindi raw ba't ang auction house na ito ay pag-aari ng Appraisers Hall. Sumagot naman si Master Sai na hindi raw sila ang nagmamay-ari dito sadyang sila raw ay business partner lang ng First Grade Palace. At sila lang daw ang naatasan pagdating sa appraisal, sourcing, at pag-gather ng mga customers. Ngunit wala raw silang kapangyarihan na i-involve ang mga sarili nila sa kabuuan. Kaya pala, sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na kung ang Appraisers Hall daw ang nagmamay-ari nito madali lang daw sana nilang makukuha ang Soulless Puppet. Hindi gaya ngayon na wala silang kasiguruhan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na by the way hindi raw ba't na i-appraise na nila ang Soulless Puppet, ano raw ba ang tingin nila dito? Sumagot naman si Master Sai na oo lagpas kalahating buwan na raw ang lumipas mayroon dong isang matanda na pumunta sa Appraisers Hub upang ipa-appraise ang item na ito. Ito raw ay isang hard steel at ito ay parang pinanday gamit ang ginto at ito raw ay mukhang puppet. Nagkaroon daw siya ng research tungkol dito at sa tingin niya raw ito raw talaga ang maalamat na Soulless Puppet. At doon niya raw ito na-confirm. Ang puppet daw na ito ay impenetrable. At hinihinala niya raw na nagko-consume ng ginto at bakal ang taong ito noong siya ay buhay pa at ito ay nag-forge ng isang special method. Ang kabuuan daw ng bagay na ito ay nakakansil at wala rong kahit na kaunting aura na naglilik mula rito. Mayroon din itong formations na maaaring ma-activate gamit ang mga spiritual stones. At ang lakas daw nito ay may kukumpara na sa isang third dan transcendent. Noong siya ay buhay pa, pagtataka naman ni Zhang Zuan at nagsabing ang ibig sabihin daw ba nito ang Soulless Puppet na ito ay hindi ipinorge kundi ito ay nirefine mula sa isang actual na tao. Sumagot naman si Master Sai na syempre hindi. Ang man-made puppet daw ay para lamang isang refined item. Kino-cultivate daw nito ang sarili niyang spiritual attribute sa katagalan ng panahon. Hindi raw madali na makuha ang soul ng isang tao at kahit magawa pa raw yun wala rong kakayahan ang mga tao na makontrol ito. Ito raw ay kahalintulad lamang sa mga items na gaya ng weapons at mga armor. Ito raw ay mahirap gamitin ngunit hindi raw kasing hirap sa iyong limbs. At tungkol naman sa Soulless Puppet, ito raw ay nirefine mula sa isang actual na tao. Ang buong katawan daw nito ay gawa sa steel at metal kaya hindi lang daw ito impenetrable, mayroon din daw itong powerful strength. At ang pinakamahalaga, kaya daw nitong mag-store ng soul at dahil sa puppet na ito madali lang itong makontrol. At ang legendary daw na mga soul oracle ay taglay ang kakayahan na ito. Ngunit ang physical strength daw ng mga ito ay napakahina. Ginagamit daw nila at kino-control ang mga soul at ito ang dahilan kung bakit sila ay impenetrable at terrifying. Ang mga soul oracle daw ay kapantay lang ng mga poison masters noong ancient times kung kaya sila rin daw ay kinakakatakutan ng mga tao. Ayon daw sa mga sabi-sabi, ginagamit daw nila ang malakas nilang kakayahan sa pag-control ng mga soul at pinipuwersa na hilahin palabas ang kaluluwa ng isang tao mula sa kanyang katawan at nire-reforge ang katawan upang maging puppet. Ang ibang araw na mga malalakas na soul oracle ay kayang gumawa ng malaki at nakakatakot na puppet army. At dahil doon, sila ay ni-reject ng ibang mga occupation. At sila ay personal na inubos ng Master Teacher's Pavilion na siyang naging dahilan upang sila ay ma-extinct.
Marami na raw siyang nabasang mga lumang libro tungkol dito at yun daw ang dahilan kung bakit niya ito nako-confirm dahil kung hindi raw doon iisipin niya lang daw na ito ay isang normal na puppet. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang occupation daw na ito ay kayang i-awaken ang isang slumbering soul, totoo raw ba ito? Sumagot naman si Master Sai na ang soul daw ay isang complicated at delicate na bagay. Kailangan mo rong maging isang 7-star master teacher upang magawa ito. Dahil kung hindi, kahit gaano ka pa man daw kalakas, kahit nga raw ang mga 9th Dan Pinnacle Transcendent ay hindi nagtatangkang galawin ito. Ang may kakayahan lang daw na gawin ito sa kabila ng pagiging mahina nila ay ang mga Soul Oracle. Ang mga taong yun daw ay kayang i-extract ang kaluluwa ng isang buhay na tao kaya magiging madali lang daw sa kanila na i-awaken ang slumbering soul. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ito raw ay great. Mayroon pa rong hope para kay Lu Chong. Maya-maya pa ay hinampas na ng isang lalaki ang gang. Sinabi naman ng host na ang auction daw ay magsisimula na ngayon. Ang mga items daw na kasama sa auction ngayon ay mga weapons, armors, ancient drawing, exquisite treasures, soulless puppet at iba pa. Sa kabuuan ay mayroon dong 35 mga items lahat-lahat. 35 items, ganoon karaming treasures, sambit naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Sai na syempre. Ang Appraiser's Hall auction daw ay nagaganap lang isang beses sa isang taon at ang mga items daw na nandito ay mga priceless treasures. At iniisip mo na madali lang makakuha ng invitation dito, sambit naman ni Zhao Feiwo kay Zhang Zuan sabay abot sa isang folder. Nandito raw ang listahan ng mga items na auction ngayon, tingnan niya raw ito. Maya-maya pa ay tiningnan na ito ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ni mayroon daw silang mga spiritual grade swords. Mukhang ang item daw na ito ay bagay kay Zhao Ya at sa iba pa. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Sai na mukhang ang soulless puppet daw ay napaka-attractive dahil napakarami dong mga malalakas na fighters ang nandito. Sumagot naman si Master Sai na kaya natatakot daw siya na hindi sapat ang 3,000 spiritual stones para makuha ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na ayos lang daw yon. Mag-iisip na lang daw sila ng solusyon. At kung hindi pa raw sapat ang mga spiritual stones niya maaari pa naman daw siyang makahiram kay Master Sai. Napasabi naman si Master Sai na nasa isip pa rin daw pala ng taong ito ang bagay na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nagbibiro lang daw siya. At nagtataka daw siya kung maaari daw ba siyang makadagdag ng isang item para i-auction. Sa ganoong paraan daw ay hindi na siya manghihiram pa ng spiritual stones kay Master Sai. Sumagot naman si Master Sai na sasabihin niya raw ang tungkol dito sa management kaya maghintay daw muna saglit si Brother Zhang Zuan. At napasabi sa kanyang isip na haha-joke, muntik na nga raw siyang mabankrupt dahil sa taong ito. Maya-maya pa ay nakiusap ang host na tumahimik na raw ang lahat. Ang auction daw ay official nang magsisimula ngayon. At sisimulan daw nila ito sa unang item. Ang item daw na ito ay crystal clear at frosty, at ang chill nito ay maaaring tumagos papunta sa puso at buto. Kahit tingnan mo lang daw ito ng ganito kalayo pakiramdam mo raw na para kang mag-pay freeze na parang isang popsicle. Ang item daw na ito ay ang Icy Spiritual Herb, ito raw ay 500 taong gulang na, at ito raw ay napaka-useful para sa mga tao na nagko-cultivate ng ice element skills. At kapag ni-refine mo raw ito at gawing pills, pag kinonsum mo raw ito siguradong tataas daw ng husto ang iyong level. Ang bidding daw ay magsisimula sa 220 spiritual stones at ang minimum daw na markup ay 20 spiritual stones. At ito ay patuloy na ipinaliwanag ng host. Napasabi naman ang isang bidder na gaya daw ng inaasahan sa auction ng Appraiser's Hall na nagaganap lang ng isang beses sa isang taon, umpisa pa lang daw ay matindi na.
Maya-maya pa ay mayroong nagbid ng 240 spiritual stones ngunit sinabi ng isa na bibilhin daw nito ang isang 500 taong gulang na spiritual herb sa ganoong presyo lang, pues mangarap daw ito at nagbid siya ng 360 spiritual stones ngunit tinaasan naman ito ng isa pa at siya ay nagbid ng 540 spiritual stones. At yun na nga ang nakakuha ng item. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya mula sa isang auction, ito raw ay napaka-lively. Ang presyo daw ng IC spiritual herb ay nasa 300 spiritual stones lang ngunit naging 540 spiritual stones daw ito rito. Ito raw ay halos naging doble. Kaya mukhang tama raw yung sinabi ni Master Sai kanina, mukhang mahihirapan daw siya na makuha ang Soulless Puppet. Maya-maya pa ay sinabi ni Liu Chang kay Master Sai na nandito na raw si Deacon Luo. At nagkabatian nga ang dalawa. Sinabi naman ni Master Sai kay Zhang Zuan na ito raw ay ang deacon na si Mr. Luo Chin. Masisettle niya raw dito kung ano ang mga isyo niya tungkol sa auction. Sinabi naman ni Mr. Luo Chin na nagtataka raw siya kung ano raw ba ang matter na kailangan ni Zhang Zuan sa kanya. Sumagot naman si Zhang Zuan na gusto niya rong magdagdag ng isa pang item para i-auction. Magdagdag ng bagong items, sambit naman ni Mr. Luo Chin at nagsabing tungkol daw doon, ang auction daw ay nagsimula na kaya natatakot daw siya na hindi na sila maaaring magdagdag pa ng item. Sumagot naman si Zhang Zuan na wag daw muna siyang i-reject nito agad. Saka na raw ito magdesisyon kapag nakita niya na ang item. Ang mayroon daw siya ay isang napaka-rare na treasure. At makikitang kukunin na ito ni Zhang Zuan mula sa kanyang storage. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na teka lang, kung mayroon daw treasure si Zhang Zuan na maaari niyang ilagay sa auction sana sinabi niya na raw ito agad. Hindi na raw sana nito kailangang i-challenge pa ang harmonious stream of flowing goblets at gawing mahirap ang buhay nila. Maya-maya pa ay nilabas na ni Zhang Zuan ang item na siya namang ikinagulat ng dalawa at napasabing ito raw ay hindi maaari. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Sai kay Zhang Zuan na ang bagay daw na ito ay napaka-precious kaya dapat itago niya na lang daw ito. At napasabi si Master Sai sa kanyang isip na ito raw ay item ng kanilang appraiser's hall. Ayos lang daw sana kung napasubmit ito ni Zhang Zuan at ang mga ito ay napa sa kanya na. Ngunit ang ibenta daw ito, ano raw ba ang nangyayari? Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Sai na bakit naman daw. Kung sa tingin daw nito masasayang lang ang item na ito kapag ibebenta maaari naman daw ito makuha ulit ni Master Sai. Magkakilala na raw silang dalawa kaya hindi niya na raw ito hihingan ng mataas na presyo. Ang 5,000 spiritual stones daw ay sapat na. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na bakit hindi na lang daw siya nakawan ng taong ito. At least sa ganoong paraan hindi raw siya mapo-frustrate ng ganito. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Sai na sige gawin na raw ni Zhang Zuan kung ano ang gusto niya at napasabi sa kanyang isip na niwala nga raw siyang 3,000 spiritual stones sa ngayon kaya saan daw ba siya kukuha ng 5,000 spiritual stones. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Luo Qi na ang item daw na ito ay legit. Maaari niya raw itong ipa-appraise kay Master Sai kung gusto niya. Sinabi naman ni Master Sai kay Mr. Luo Qin na ito raw talaga ay legit. Ito raw ay item na mula sa appraiser's hall. Sinabi naman ni Mr. Luo Qin na hindi na raw kailangan, talagang tunay raw ang item na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon ilagay niya na raw ito sa auction. At mas mabuti raw kung may benta nila ito sa halagang 5,000 spiritual stones. Sumagot naman si Mr. Luo Qin na tungkol daw doon, ang painting daw na ito, totoo raw na ito ay napaka-rare at mayroon din daw itong mataas na spiritual attribute. Ngunit ang ibenta raw ito sa halagang 5,000 spiritual stones iyon daw ay imposible. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at nagsabing kung ganoon, magkano lang daw ba ito?
Sumagot naman si Mr. Luo Chin na ang pinakamataas na raw dito e 500 spiritual stones na siya namang ikinagulantang ni Zhang Zuan. At sinabing teka lang, ang painting daw na ito ay 800 taong gulang na. At ito rin daw ay likha ng isang 5-star painter na si Wu Xuanzi kaya ito raw ay mayroong sariling spiritual attributes. At hindi lang daw yon, kaya din daw nitong i-absorb ang spiritual essence na nasa paligid upang mag-replenish. Nagtataglay pang araw ito ng understanding ng isang cultivator tungkol sa nature. At kapag naging indulge ka raw dito sa loob ng mahabang panahon makakatulong daw ito sa mga 3rd dan at maging sa mga 4th dan transcendent. Kaya paano raw nangyari na ito ay nagkakahalaga lang ng 500 spiritual stones? Sumigaw naman si Siyang na oo tama daw yon. Sino raw ba ang binabalak nitong lokohin? Ang isang magandang painting daw na ito, paano raw nangyaring ganoon lang kababa ang halaga nito? Wu Xuanzi, sambit naman ni Mr. Luo Chin na oo talagang tanyag daw ang taong yon. Ito raw ay isang 5-star painter at ito rin daw ang kauna-unahang 5-star beast tamer dito sa Myriad Kingdom Alliance. Kaya kung talagang ito ay likha niya natatakot daw siya na ang magiging presyo nito ay mas mataas pa sa 5,000. Sadyang, oo totoo raw na ang reputasyon nito ay remarkable ngunit hindi raw ito nanatili ng matagal dito sa Myriad Kingdoms Alliance. Kaya wala raw itong ganoon karaming mga likha na naiwan dito. Paano raw ba sila nakakasiguro na ang painting talaga na ito ay pininta mismo ni Master Wu Xuanzi? Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na alam niya lang daw ang tungkol sa origin nito dahil sa Library of the Heavenly Path ngunit napaka-imposible daw na maipakita niya ito sa kanila. Sinabi naman ni Mr. Luo Chin na kung gusto raw talaga na e-auction ni Zhang Zuan ang painting na ito sa ganoong halaga, hindi raw iyon maaari maliban na lang daw kung mayroong isang napaka-impressive na painter ang nakahanda na ito ay pangalanan. Kahit ito raw ay hindi kasing reputable ni Master Wu Xuanzi, basta't ang ability lang daw nito ay halos kapantay niya. Ang pangalan daw ay makakapaglabas sa tunay na kahulugan ng painting. At kailangang makuha din daw ang spiritual approval nito. Kapag nangyari daw yon maaari daw na mag-multiply ang value nito ngunit kahit na ganoon ang pinakamataas lang daw ay hanggang sa 2,000 spiritual stones. Nagtaka naman si Zhang Zuan sa narinig niya, pangalanan upang lumabas ang tunay na kahulugan. Sinabi naman ni Mr. Luo Chin na tama daw yon ngunit hindi raw ganoon kadali magbigay ng pangalan sa isang painting. Ang lahat daw ng tao ay mayroong iba't ibang paraan ng pag-iisip. At ang opinyon nila tungkol sa isang painting ay magkaiba. At kapag ang paraan daw ng pag-iisip na ginamit sa pagpinta ng painting na ito ay magkaroon lang ng kahit na kaunting pagkakaiba sa pagpapangalan dito yun daw ay hindi tatanggapin. At kapag iyon daw ay nangyari hindi lang daw sa hindi tataas ang value nito, mayroon parong posibilidad na masira ang original aesthetic nito na magiging dahilan upang mag-decrease ang value nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ang pagpapangalan daw dito ay makapagpapataas sa value nito, pues hayaan daw nila siyang gawin yon. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig at napasabi si Liu Chang sa kanyang isip na mukhang nababaliw na raw ang taong ito at sinabi naman ni Master Sai na kung ganoon lang daw talaga kadali ang pagpapangalan dito upang tumaas ang value nito bakit hanggang ngayon wala pa rin dong nakakagawa nito. Napasabi naman si Mr. Luo Chin na ipinaliwanag niya na raw ng maayos upang hindi sila gumawa ng irrational na desisyon ngunit ang tao raw na ito, sinabi naman ni Liu Chang kay Master Sai na hindi ba't dapat pigilan na nila agad ang taong ito. At napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na seryoso daw ba ang taong ito at sinabi niya kay Zhang Zuan na pag-isipan niya raw muna ito ng mabuti. Ito raw ay isang treasure na iniwan sa kanila ng kanilang senior. At kapag nagkamali daw si Zhang Zuan dito hindi lang daw sa masisira ang value nito, nangangahulugan din daw yon na ang state of the art na ito ay tuluyang masisira.
Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngunit kung ang pagpapangalan daw dito ay makakapagpataas ng value bakit hindi raw nila gawin iyon? Sumagot naman si Master Sai na ngunit paano raw kung pumalpak ito? Sinabi naman ni Siyang na base daw sa reaction ni Master Sai hindi raw ito naniniwala na may lalabas ng young master niya ang meaning ng painting. Kaya ano raw ba kaya kung magpustahan na lang sila? Hindi raw masyadong malaki, mga 3,000 spiritual stones lang. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na ano raw ba ang nangyayari. Maaari daw ba na maging normal ang dalawang ito ng at least ilang segundo lang? Ang isa raw ay nagpupumilit na pangalanan ang painting at ang isa naman ay makikipagpustahan pa. Nababaliw na raw ba ang mga taong ito? Ngunit ang taong ito, ninapaamong araw nito ang system ng harmonious stream of flowing goblets kaya baka nga mailabas nito ang meaning ng painting. At sinabi niya na tungkol sa pusta, kalimutan na lang daw nila yon. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ni Mr. Luo Qin sa kanyang nasaksihan. At maging ang iba ay nagulat din at makikitang nagliwanag ang auction hall. Pinangalanan na pala ni Zhang Zuan ang painting at ito ay naging tila isang napaka-advanced na hologram. Napasabi si Mr. Luo Qin na ito raw ay ang Resonance of Essence, ang Enlightened Spirit. Ito raw ay isang level 7 artwork at tanging mga 6-star painter lang daw ang kayang makagawa nito. Napasabi naman ang matanda na napa-ascend nga raw talaga ito ni Zhang Zuan at napasabi naman si Zhao Feiwo na hindi niya raw ini-expect na mae-exceed ng taong ito ang limit agad-agad at ninaabot pa raw nito ang level 7. At makikitang ang nagsiliparan na palabas ng kanilang silid ang mga ibon. Nagulat naman ang ibang mga bidder at napatanong kung ano raw ba ito. Sinabi ng isa na ang mga phoenix daw na ito ay mga illusory spirits, mukhang may gumawa raw ng level 7 artwork. Hindi naman makapaniwala ang iba sa kanilang narinig. Sino daw ba ang senior na ito? Binibenta raw ba ang painting na ito? Kukunin daw nila ito kahit magkano pa ang presyo. Napasabi naman ang host sa kanyang isip na ayon daw sa alamat, si Wu Xuanzi 800 taon na ang nakakaraan, kahit pa raw umabot siya sa 5-star, sa kasamaang palad, wala daw itong mga naiwan na mga likha. Kaya hindi niya raw inaasahan na ang isang artwork na tanging 6-star painter lang ang kayang gumawa ay lalabas dito ngayon. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung nagkakahalaga na raw ba ito ng 5,000 ngayon. 5,000, sambit naman ni Mr. Luo Qin at nagsabing syempre sigurado daw yon at napasabi sa kanyang isip na ang isang titled 6-star pinnacle artwork ay siguradong magkakahalaga ng 5,000, kaya ang ganitong artwork daw na umabot na sa level 7 siguradong ang halaga daw nito ay aabot sa 10,000. Sadyang ang 4 na twisted letters daw na ito, A Drunk Vivid Dream, hindi raw ba kaya na? At tinanong niya si Zhang Zuan kung bakit A Drunk Vivid Dream daw ang pinangalan niya sa painting. At napasabi sa kanyang isip na kung iba raw ang magpapangalan dito siguradong may kinalaman daw ito sa mga ibon na nakapinta ngunit ang tao daw na ito, ay literal lang na nagsulat tungkol sa kakagising lang na lasing. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tama daw yon. Ang painting daw na ito ay ginawa ni Wu Xuanzi nung siya ay lasing. At nang magising ito sinadya niyang hindi ito lagyan ng pangalan. Sinabi naman ni Master Sai na ngunit anong uri daw ba ng spirit beast ang mga ibon na yon? Bakit hindi pa raw siya nakakakita ng ganito? Yun ba? Yun ay mga snow pigeons, sagot naman ni Zhang Zuan. Snow pigeons, sambit naman ni Master Sai at nagsabing hindi raw yun tama. Ang mga snow pigeons daw ay mayroong mahahabang mga pakpak. Purple na mga toka, gintong mga kuko, pula na mga ulo, at medyo mataba. Ngunit wala daw sa ibon na ito ang mga features na yon at ito raw ay mga payat. Sumagot naman si Zhang Zuan na sa tingin niya, yon ay dahil sa nalasing si Wu Xuanzi nung ginagawa niya ang painting na ito, at namali niya ang itsura ng mga snow pigeons kaya ganito ang naging itsura ng mga ito. Namali,
Sambit naman ni Mr. Luo Chin at nagsabing sinasabi raw ba ni Zhang Zuan na namali ng isang 5-star painter ang isang napakasimple lang na snow pigeons. Sumagot naman si Zhang Zuan na tama daw yon. Matapos daw itong bigyan ng title ni Wu Xuanzi ay na-realize daw nito na nagkamali siya at naisip niya raw na ito ay nakakatawa. At nang dahan-dahan na rong nawala ang pagkalasing nito, siya raw ay labis na nag-alala na ang painting na ito ay makakaapekto sa kanyang reputasyon. Ngunit sayang naman daw kung sisirain niya lang ito. Gaya ng mga paa ng manok, pag kinain mo raw ito ito raw ay walang lasa ngunit sayang naman kung itatapon mo lang ito. At yun daw ang dahilan kung bakit tinanggal ni Wu Xuanzi ang pangalan at signature niya at pinanganak ang artwork na ito. Napasabi naman ang tatlo sa kanilang isip na isa na rong himala na ma-identify ni Zhang Zuan kung sino ang painter sa pamamagitan lang ng pagtingin sa artwork na ito. Ngunit ang ma-analyze daw nito na nalasing ang painter at namali nito ang drawing, tinanggal pa nito ang kanyang pangalan at signature, ito raw ba talaga ay isang bagay na kayang gawin ng isang appraiser? Nagtanong naman si Master Sai kung na-conclude daw ba ni Zhang Zuan ang lahat ng ito sa pamamagitan lang ng appraisal. Sumagot naman si Zhang Zuan na ang pag-a-appraise daw ay hindi lamang tungkol sa pag-a-identify kung saang era nagmula ang isang item. Kailangan mo rin daw na i-immerse ang sarili mo dito, hulaan kung ano ang ginagawa ng owner, at mas maiintindihan mo raw ito. Tingnan daw nila ang painting na ito. Ito raw ay medyo nakatagilid kaya halata raw na ang puminta nito ay hindi makatayo ng maayos. At kapag isinama niya pa raw ang una niyang mga hypothesis mako-conclude mo raw na iginuhit ito ni Wu Xuanzi nung siya ay lasing. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na hindi lang daw sa ang appraising skills ng taong ito ay doble sa kanyang level, ito pa raw ay nasa ibang level. Kailangang may report niya raw ito sa headquarters. Ang ganitong uri daw ng vision at ability, siguradong ang appraising skills daw nito ay nasa 5-star o higit pa. Sinabi naman ni Zhang Zuan na okay wag na raw nilang i-delay pa ang auction, dalhin niya na raw ito doon nang mai-auction na. Sumang-ayon naman si Mr. Luo Chin dito. At sinabi ng host na siguro naman ay nakita ng lahat ng narito ang view ngayon lang. Isang level 7 painting daw ang pinanganak ngayon lang at na-witness nilang lahat ang isang glorious moment na ito. Patuloy na ipinaliwanag ng host ang origin ng painting at sinabi niya na sa ngayon ay ini-auction ng may-ari ang painting na ito at ang starting price nito ay 8,000 spiritual stones at ang markup naman ay at least nasa 10,000 spiritual stones. Kaya simulan na raw nila ang auction. Nagtaas naman ng kamay ang isang bidder at nagsabing tunay raw ba ang painting na ito, kung ganoon kukunin niya raw ito sa halagang 8,000 spiritual stones. Napasabi naman ang isa 8,000 ang starting price, ito raw ay napakamahal, ngunit sigurado naman daw na ito ay worth it. Inutusan niya ang isa na pumunta raw ito at i-inform ang family na i-mortgage ang properties nila. Kailangang makuha daw nila ito ano man ang mangyari. Sumagot naman ang isa na tama daw yun kailangang makuha daw nila ito ano man ang mangyari. Maya-maya pa ay may nagbid ng 9,000 ngunit tinaasan naman ito agad ng isa sa 10,000 at may nagtaas pa sa 11,000. Napangisi naman ang isang lalaki at nagsabing isang level 7 painting, ito raw ay interesting. Nagtanong naman ang matanda kung interesado daw ba dito ang iyong master. Sumagot naman ito na level 7 painting, kahit pa raw sa isang sect, ito raw ay isang treasure. Kapag nabili raw nila ito, siguradong makakatulong daw ito sa pag-aaral niya ng painting. Sinabi naman ng matanda na kung ganoon kukunin niya na raw ito agad. Sumagot naman ang iyong master na wag daw itong mag-alala, maghintay na lang daw sila malapit na naman daw itong matapos. Saka na lang daw sila kikilos. Sumang-ayon naman dito ang matanda at sinabing ngunit nag-aalala daw siya na masyadong mag-e-increase ang presyo ng painting at kapag nabili daw nila ito, kukulangin na raw ang pera nila pagdating sa Solas Papat. Sumagot naman ang iyong master na wag daw itong mag-alala.
Personal niya na raw na tiningnan ang tungkol sa Soulless Puppet at ang owner daw na naglagay nito sa auction ay mukhang ayaw itong ibenta sa pamamagitan ng spiritual stones. Nagtaka naman ang matanda dito. Dinagdag pa ng young master na narinig niya raw na ang owner ay halos nasa kanyang limit na. Kaya kung ito raw ay hindi maka-ascend, magiging basura na lang daw ang spiritual stone sa kanya gaano man ito karami. Kaya kung tama raw ang hula niya, ang gusto daw nito ay class talisman. Mas mataas ang grade mas mabuti. Ang mga spiritual stones, totoo raw na ang mga ito ay nagre-representa ng yaman ngunit sa sandali raw na umabot na ito sa certain amount, ito raw ay magiging bilang lang. Dahil kapag hindi mo raw ma-ascend ang iyong cultivation, ang buhay mo raw ay hindi ma-extend. At hindi magtatagal ay magiging alikabok ka na lang at mawawala sa mundong ito. Kaya ano pa raw ba ang silbi ng maraming pera kung ikaw naman ay patay na? Sinabi naman ng matanda na kung class talisman lang daw ang kailangan nito, kung ganoon ito ay napakasimple lang. At dahil sa ang young master niya raw ay isang master teacher, ang tulungan daw na mag-ascend ang isang nobody sa lugar na ito ay hindi mahirap na gawin. Sumagot naman ang young master na syempre. Sa darating daw na master teacher tournament target niya raw na at least umabot man lang sa top 5. Sinabi naman ng matanda na ang young master daw ay napaka-talented. Maging ito man daw ay tungkol sa will of mind o understanding sa cultivation, ito raw ay higit na nakahihigit sa mga normal na tao kaya sa tingin niya raw kahit top 3 ay hindi magiging problema para sa kanya. Top 3, sambit naman ng young master at sinabing iyon daw ay magiging mahirap. Ang iba daw sa mga kalaban ay napaka-tricky ngunit hindi raw siya natatakot. Magtutuos daw sila hanggang sa huli. At sinabi niya sa matanda na malapit na rong matapos kaya magbid na raw ito. Sumang-ayon naman ito at sinabi naman ng young master na by the way kailangan niya pa rin daw ng mga spiritual stones kaya wag daw masyadong marami ang gamitin ito. Maya-maya pa ay sinabi ng host na umabot na raw sa 20,000 ang presyo, ito raw ay naging doble. Mayroon pa raw bang ibang bidders? Kung wala na, ang painting daw na ito ay mapupunta sa, napawaw naman si Zhang Zuan sa presyo. Hindi niya raw inaasahan na ang painting na ito ay magiging ganito kamahal. Sumagot naman si Siyang ng oo sa tingin niya raw ay wala nang hihigit pa sa bid na 20,000 spiritual stones. Ito raw ay mas mabilis pa sa ginawang pagkita ni Zhang Zuan sa challenge. Ngunit nagulat sila nang mayroon na namang nagbid. At sinabi ng matanda na magbibid daw siya ng 21 piraso ng 4-star class talisman. Ang young master niya raw ang kukuha ng painting. 4-star class talisman, 21 piraso, sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa na kung ito raw ay eco-convert nila sa spiritual stones, ito raw ay nagkakahalaga ng 21,000. Napasabi naman ang isa na ito raw ay impressive. Ang mga class talisman daw ay napaka-valuable lalo na ang mga 4-star. Kahit pa raw ang price nito sa market ay aabot sa 1,000 spiritual stones, 12,000 spiritual stones naman daw ang halaga nito sa mga black market. Napasabi naman si Master Sai na sa presyo daw na ito, mukhang wala na rong makakapagbid ng mas mataas pa kumpara dito. At makikita naman ang maitim na aura na namumuo sa likod. At dito nga ay napamura si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang rason daw kung bakit binente niya ang painting ay upang makakuha siya ng dagdag pa ng mga spiritual stones, upang magamit niya ito sa kanyang cultivation at sa pagbid sa Soulless Puppet. Ang price daw ay umabot sa 20,000 at magsi-celebrate na raw sana siya ngunit anong mes daw ba ang pinaplano ng taong ito sa huli? 21 piraso ng 4-star talisman. Sino raw ba ang may kailangan nun? Kahit pa raw ang mga 4, 5, at mga 6-star na mga master teachers ay walang kakayahan na turuan siya. Mayroon na raw siyang Library of the Heavenly Path.
At basta wala lang dong mga flaws at loopholes siguradong ito raw ay magiging accurate at wala rong magiging issue tungkol dito ngunit ang tao daw na ito, ginamit ang walang kwentang bagay na ito. Kaya sinabi niya kay Master Sai na sabihin nito sa host na hindi niya raw kailangan ang class talisman ang gusto niya lang daw ay mga spiritual stones. Sinabi naman ni Master Sai na ngunit ang mga yon daw ay mga 4-star talisman, lahat daw ng tao ay nangangarap na makuha ito. Talaga raw ba na spiritual stones lang ang gusto ni Zhang Zuan? Sumagot naman ng oo si Zhang Zuan at sumang-ayon na rin si Master Sai dito. 21 piraso ng 4-star class talisman, titingnan niya raw kung sino ang may kakayahan na magbid ng mas mataas pa rito. Maya-maya pa ay sinabi ng host na 21 piraso ng 4-star class talisman mayroon pa raw bang ibang bidder. Kung wala na ngunit makikitang gumamit si Master Sai ng sound transmission upang iparating sa host ang gusto ni Zhang Zuan. Kaya binawi niya ang sinabi niya at nagsabing mayroon pa raw bang iba na nakahandang magbid ng mas mataas pa sa 20,000 spiritual stones. Kung wala na, ang painting daw na ito ay mapupunta sa kanilang kaibigan na nasa box 14. Sinabi naman ng matanda na ang young master niya raw ay nagbid ng 21 piraso ng 4-star class talisman. Ang presyo daw ba na yon ay mas mababa pa sa 20,000 spiritual stones. Kung ganoon tataasan pa raw nila ang presyo. Nagulat naman ang young master dito at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari. Humingi naman ng tawad ang host at sinabi raw sa kanya ng seller na hindi raw ito tumatanggap ng mga class talisman ang gusto lang daw nito ay mga spiritual stones. Nagulat naman dito ang young master at napasabi sa kanyang isip na sa ganoon daw karami na mga class talisman, hindi lang daw sa makapag-aaral ka sa maraming mga bagay, magiging kaibigan mo rin daw ang mga 4-star master teachers na ito. Tapos hindi raw ito gusto ng taong ito, spiritual stones lang daw ang gusto nito. Nagtanong naman ang host kung mayroon pa raw bang magbibid ng mas mataas. Ngunit wala nang umimik kaya sinabi niya na kung ganoon ang painting daw na ito ay mapupunta sa kanilang kaibigan na nasa box 14. At nabente na nga ito. At makikitang ang kinongratulate ng iba si Sir Ma. At napamura naman dito ang young master. At sinabi niya sa matanda na alamin daw nito kung sino ang seller at kung saan ito nagmula. Nagtanong naman ang matanda na ngayong mayroon na rong nakabili sa painting, ano na raw ba ang gagawin nila? Sumagot naman ang young master na kalimutan na lang daw nila yon. Hintayin na lang daw nila ang Soulless Puppet. At nagpatuloy ang auction, ilang sandali pa ay makikitang kinuha ni Zhang Zuan ang 3 item at napasabi sa kanyang isip na ngayon ay nakabili na raw siya ng mga equipment para kay Zhao Ya, Xingyang at Yuan Thao. Para naman kay Liu Yang at Wang Ying titingnan niya raw kung mayroong babagay sa kanila. Maya-maya pa ay sinabi ng host na ito na raw ang final item ng auction na ito. Ang pinakahihintay ng lahat, ang Soulless Puppet. Ang Soulless Puppet daw na ito ay na-appraise na ng Appraisers Hall kaya sigurado raw na ito ay legit. Ito raw ay kino-consider na Guardian of the Ancient Soul Oracle. At makalipas ang napakaraming taon, ang price daw nito ay hindi na ma-measure. Ngunit sa actual daw na auction price, hindi raw siya maaaring magdikta. Ang owner daw ng item na ito ay nakapag-decide na siya raw mismo ang magbebenta sa item na ito. Gusto raw nito na makipag-trade gamit ang ibang mga treasures na kailangan niya at pinapunta na ng host sa stage ang seller. Ginamit naman ni Zhang Zuan ang kanyang Eye of Insight, nagtaka sa kanyang nakita, at napasabi sa kanyang isip na ang matanda raw na ito, kahit pa raw ito ay nasa second dan pinnacle transcendent na, mukhang mayroon daw itong taglay na kakaibang symptoms. Ang problema daw na mayroon ang taong ito, kahit gaano niya pa raw ito tingnan, mukhang mayroon dong hindi tama dito. Napasabi naman ang isang bidder na ito raw pala ang nakakita ng Soulless Puppet. Sumagot naman ang isa na mukhang ganoon nga at sinabi naman ng isa na nagtataka daw siya kung anong klaseng swerte mayroon ang taong ito.
Kapag nabente niya raw ang item na ito, siguradong yayaman na raw ito. Sumang-ayon naman dito ang isa at nagsabing bakit daw ba kahit kailan hindi siya nagkaroon ng ganitong swerte. Maya-maya pa ay pinatahimik ng host ang lahat. Dahil sa sila raw ay pumunta upang bilhin ang item na ito, ngayon titingnan daw nila kung ano ang gustong e-trade ng seller. Sinabi naman ng seller na ang gusto niya raw ay napakasimple lang. Maaari daw silang mag-suggest ng kahit na ano. Sabihin daw nila kung anong treasure ang kaya nilang maibigay. Hanggat magiging satisfy lang daw siya mapapasa kanila na raw ang Soulless Puppet. Kahit na ano, sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa na hanggat masatisfy lang siya, mapapasa kanila na ang Soulless Puppet. Anong klaseng condition daw ba yon? Sinabi naman ng isa na wag daw nilang sabihin sa kanya na ang taong ito ay isang pervert, kailangan daw ba nilang maghanda ng mga beauties para rito. Sinabi naman ng isa na napaka-weird daw ng condition na ito. Paano raw nila mahuhulaan kung ano ang gusto nito? Interesting, sambit naman ng young master at nagsabing binabalak daw nito na mag-all out at kumita ng malaki. Nagtanong naman ang matanda kung ano raw ba ang ibig sabihin ng young master. Sumagot naman ito na simple lang daw yon, dahil sa wala rong limit, ibig sabihin wala rin dong starting price. At ang mga gusto raw na makuha ito ay magpapataasan hanggang sa masatisfied ang seller. At dahil sa nag-aalala daw sila na makuha ng iba ang item sa ganitong paraan ay magiging over the place daw ang price. At dahil sa ang bawat item ay may kanya-kanyang value, pipili lang daw ang seller kung saan ang pinakamagugustuhan niya. At kapag nakakita ito ng treasure na may pinakamataas na item siguradong susunggaban niya raw ito. What a guy, sambit naman ni Zhao Feiwo at nagsabing kahit ang Soulless Puppet daw ay napaka-valuable, ito raw ay isa lamang puppet na namatay daan-daang taon na ang nakakaraan. At sino raw ba ang may alam kung nagpa-function pa ito? Ang mga tao raw na gustong bilhin ito gusto lang observe ang craftsmanship ng Soul Oracle. Kaya siguradong hindi raw ganoon karami ang mga tao na gustong bilhin ito. Sinabi naman ni Master Sai na nagkakamali daw si Zhao Feiwo. Ang rason daw kung bakit gusto nilang makuha ang puppet ay hindi dahil sa puppet mismo, kundi sa legacy ng Soul Oracle. Personal niya na raw na tiningnan ang Soulless Puppet, at kahit pa raw ito ay isang napakatanda na item ito raw ay na-preserve ng mabuti. At kapag ito raw ay ma-reverse engineer siguradong makikita daw nila ang refine ng method na ginamit dito. Totoo raw na ang bagay na ito ay isa lamang parte ng kapangyarihan ng Soul Oracle ngunit kapag ito raw ay napasayo siguradong ito ay napaka-valuable na item. Sinabi naman ni Zhao Feiwo na paano naman daw kung makagawa sila, wag daw nitong sabihin na, gagamit sila ng buhay na tao upang i-refine ito ulit. Kapag ito raw ay nalaman ng Master Teacher's Pavilion, siguradong papatayin daw sila ng mga ito. Sinabi naman ni Master Sai na hindi raw para i-refine ito. Ang buhay daw ng isang tao ay limited lang, ngunit hindi ang kaluluwa. Kapag ito raw ay na-preserve ng maayos, ito raw ay tatagal ng 500 taon kung walang magiging issue. At kapag nalaman mo raw kung paano ito gawin, mayroon dong mataas na chance na malilipat mo ang kaluluwa ng isang taong malapit ng mamatay. Noon dong ancient times, nung ini-annihilate daw ng Master Teacher's Pavilion ang mga Soul Oracle, sila raw ay nakatakas gamit ang method na ito ng ilang beses. Ilipat ang kaluluwa sa Soulless Puppet upang makasurvive, pagtataka naman ni Zhao Feiwo at napasabi sa kanyang isip na maraming libro na raw ang nabasa niya ngunit ito raw ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Sumagot naman si Master Sai na tama daw yon. Nalaman niya lang daw ang lahat ng bagay na ito matapos niyang magkaroon ng maraming research tungkol sa Soulless Puppet. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon, ang auction daw para sa Soulless Puppet na ito ay magiging madugong laban. Lalong-lalo na sa mga taong malapit ng mamatay. Hanggat makakuha lang daw ang mga ito ng tsansa na makahinga pa,
Kahit ito raw ay 8 o 10 taon lang, siguradong higit pa sa willing na kukunin nila ito. Maya-maya pa ay nagsalita ang isa at sinabing kung wala rong gagawa hayaan daw nila siyang mauna. Naglabas siya ng item at nagsabing ito raw ay isang spiritual middle tier weapon. Ito raw ay condensed sa dubi mula sa Big Dipper bilang reference. Ito raw ay mayroong ilang mga formations at may combination ng offense at defense. Ito raw ay ang dubi parasol. Sinabi naman ng isa na totoo raw na ang dubi parasol ay unique ngunit ang trade daw ito sa Soulless Puppet natatakot daw siya na malayo pa ito sa sapat. Kaya hayaan daw nila siyang gawin ito. Naglabas siya ng item at sinabi niya sa seller na pansin niya raw na ito ay medyo mahina. Kaya ina-assume niya raw na hindi rin maganda ang physical condition nito. Mayroon daw siya ritong 1,000-year-old ginseng. Kahit pa raw malapit ka na sa katapusan, ito raw ay garantiya na makakapagbibigay sa iyo ng dagdag na 8 hanggang 10 taon. Naglabas naman ng item ang isa at nagsabing ang blood ginseng daw na ito ay tunog terrifying. Sino raw ba ang nakakaalam kung mamatay ka lang dito bigla kung hindi mo alam kung paano ito consume? Kaya mas mabuti raw na kunin niya na lang itong sa kanya. Ito raw ay isang grade 4 pinnacle spiritual pill. Pagkatapos mo raw na makonsume ito basta't wala lang dong masyadong issue sa iyo, ito raw ay garantiyang makakapagbigay sa iyo ng dagdag na 12 taon at ito raw ay walang mga side effects. Siguradong mas maganda raw ito kumpara sa isang random lang na ginseng. Napasabi naman ang isa na ito raw ay ang guild master ng Apothecary Guild. At sinabi naman ng isa na ang pill daw na iyon ay kayang prolong ang buhay mo ng hanggang sa 12 taon. Ito raw ay isang grade 4 pill na tanging mga 5-star apothecary lang ang nakakagawa. Tapos binigay lang daw ito ng taong yun ng ganoon kadali. Maya-maya pa ay hinampaz ng isa ang mesa at nagsabing anong ginseng, anong pill. Hanggat ito raw ay hindi compatible sa iyong katawan ito raw ay magsisilbi lamang na lason kapag na-consume mo ito. Mayroon daw siyang mga spiritual skills dito na compatible sa anumang uri ng physique. Hanggat ma-cultivate mo lang daw ito, siguradong mag-i-improve ka raw ng husto. Tanging ang malakas lang daw na physique ang tanging makaka-ensure na hindi ka magsasuffer sa old age. At patuloy ito na ipinaliwanag ng lalaki at mayroon pang iba rin na nag-offer pa ng mga treasure. Ngunit nagsalita ang seller at nagsabing totoo raw na ang lahat ng mga treasures nila ay napaka-valuable ganun pa man, hindi raw ito ang gusto niya. Sinabi naman ng isa na kung ganoon, bakit hindi na lang daw nito sabihin kung ano ang gusto niya at ganoon din ang sinabi ng isa. Magsasalita na sana ang seller ngunit tila may kung ano na pumihil sa kanya. Napamura naman ang isa at napasabi ang isa na ano raw ba ang binabalak na gawin ng taong ito. Sumagot naman ang isa na sino raw ba ang nakakaalam kung niloloko lang sila ng taong ito. Sa kabilang dako ay nagtaka naman si Zhang Zuan. Ito raw ay gumamit ng skill. Nagsalita daw ito tapos tumahimik na lang bigla sa gitna, ito raw ay napaka-weird. At ginamit niya na ang Library of the Heavenly Path. At dito ay mayroon siyang natuklasan. Sinabi naman ng seller na alam niya raw ang dahilan kung bakit gusto nilang bilhin ang item na ito. Kaya kung sino raw ang makapagdala ng item na gusto niya, iyon daw ang makakakuha ng Soulless Puppet. At dadalhin niya rin daw ito sa lugar kung saan niya natagpuan ang item na ito. Upang makita rin ng taong yun ang mga secrets ng mga Soul Oracle. At ito naman ay ikinagulat ng lahat. Napasabi ang isa na ayon daw sa mga rumor, ang Soulless Puppet daw ay parte ng Soul Oracle at ito raw ay hindi nila iiwan. At kahit mamatay pa raw sila hindi nila iiwan ang lugar na iyon. At ang lugar kung saan natagpuan ng taong ito ang Soulless Puppet, hindi raw ba kaya na iyon ang libing ng mga Soul Oracle. Sinabi naman ng isa na ang legacy daw ng Soul Oracle ay naglaho na sa mundo matapos silang ubusin ng Master Teacher's Pavilion. Ngunit kalimutan na raw nila ang tungkol sa legacy.
Dahil kapag makakuha lang daw sila ng kahit na kaunting impormasyon tungkol dito, siguradong sisikat daw sila. Sinabi naman ng isa na ang pinakamahalaga raw ang mga Soul Oracle ay mayroong kapangyarihan na kontrolin ang mga kaluluwa. Ito raw ay kilala bilang pinakamayaman na occupation noon. At kahit ang mga appraisers daw ay hindi kayang makipag-compete sa kanila kaya siguradong ang libing daw ng mga ito ay mayroong iba't ibang uri ng kayamanan. Sinabi naman ng isa na tama daw yun at kapag nakuha daw nila yun siguradong magiging mayaman daw sila. Maya-maya pa ay sinabi ng isa na mayroon daw siyang buto ng Thousand Leaves Tree, interesado raw ba ang seller dito? Nagulat naman ang iba nang marinig ito. Ang bagay daw na ito ay napaka-valuable. Ngunit sinabi ng seller na hindi raw siya interesado dito. Ganun pa man mananatili daw ang sinabi niya. Hanggat mayroon dong makapagbigay sa kanya ng item na interesado siya trade niya raw ito. Hindi na raw mahalaga kung mataas man ang presyo nito. Interested, sambit naman ng isa at nagsabing mukhang niloloko lang daw sila ng taong ito. Makikipag-trade daw ito ng item to item, ano raw ba ang mapapala niya doon? Bakit niya raw iyon tatanggapin? Sinabi naman ng host na hindi raw sila niloloko ng taong ito. Nagbayad na raw ito ng 5,000 spiritual stones sa kanila. Kaya kahit ano pa man daw ang trick na ito hindi raw mawawalan ng kahit na ano ang auction house. Sinabi naman ng young master na ito raw ay hindi nagloloko ngunit hindi raw nito tinanggap ang Thousand Leaves Tree, ito raw ay interesting. Sinabi naman ng matanda na mukhang wala raw itong balak na i-gather ang lahat ng mga treasure at manglimas ng malaking pera. Sumagot naman ang young master na ano raw ba ang pake nila kung ano ang gusto nito. Napaka-imposible daw na hindi niya magugustuhan ito at naglabas siya ng isang item. Napasabi naman ang matanda na napaka-valuable daw ng bagay na ito. Sigurado daw ba talaga ang young master na gagamitin niya ito? Sinabi naman ng young master na hindi raw nito tinanggap ang Thousand Leaves Tree kaya wala na raw siyang iba pang maisip na makakakuha sa interest ng taong ito. Sinabi naman ng matanda na ngunit useful din daw para sa young master ang bagay na ito. At sinabi naman ng young master na kung mayroon daw siyang tanong maaari naman daw siyang magtanong sa master niya kaya wala na rong silbi sa kanya ang bagay na ito. At sinabi na nga ng matanda na mayroon daw silang isang piraso ng half 5-star master teacher distance class talisman. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napatanong kung ano raw ba ang ibig sabihin nito. Sinabi naman ni Zhao Feiwo na sa sandali raw na umabot ang isang master teacher sa 4-star pataas, ang difficulty raw upang sila ay mag-ascend ay magmumultiply. At yun daw ang dahilan kung bakit ang ibang mga master teachers ay na-stuck sa 4-star at nahihirapan ng makapag-breakthrough. At sa paglipas daw ng panahon, ang strength daw nila ay lalampas sa 4-star pinnacle ngunit ito raw ay hindi pa umabot sa 5-star kaya nabuo raw ang grade na ito. At patuloy itong ipinaliwanag ng dalawa. Maya-maya pa ay sinabi ng seller na sige makikipag-trade daw siya dito. Tinanggap niya ito, sambit ng isa at sinabi naman ng isa na syempre tatanggapin niya raw ito. Sinabi pa ng isa na ang talisman daw na ito ay sadyang napaka-valuable kaya wala rong sino man ang magtatangkang tanggihan ito. Sinabi naman ng young master na oo ganoon nga, umabot pa raw sa punto na nilabas niya ito kaya matatakot na raw siya kung tatanggi pa ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa seller na wag niya raw munang tanggapin yun, hindi pa raw siya nakakapagbid. Napamura naman dito ang young master at nagsabing sino raw ba ito. Sa tingin daw ba nito ay may mas hihigit pa sa bid niya. Tumigil na raw ito sa panggugulo. Ngunit sinabi lang ni Zhang Zuan na hindi niya raw alam kung mahihigitan niya ito dahil ang bid niya raw ay isang sentence lang. Matutulungan niya raw itong mailabas yon. Nagulat naman ang seller nang marinig ito at napatanong kung ano raw ba ang sinabi ni Zhang Zuan. At maging ang iba ay nagulat at nagtaka rin dito. Mailabas, ano raw ba ang nangyayari dito?
Sinabi naman ng isa na wag daw nilang sabihin na ang ibig nitong sabihin ay, at sinabi naman ng isa na ang binata daw na nasa itaas, sino raw ba ito? Interesado siya doon, sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa na ito raw ay kalabisan na. Napamura ang young master at napasabing nagbid daw siya ng isang distance talisman at ang value daw nito ay maaari nang makabili ng isang high tier na weapon. Kung ito raw ay isa lang normal na auction matitiis niya pa raw ito. Tatanggapin niya raw ang pagkatalo at hindi niya raw talaga kaya ang isang napakayaman na tao. Ngunit tulungan itong magpalabas, what the hell? Sinabi naman ng matanda na ang tao raw na ito ay malapit ng mamatay kaya sa tingin niya raw ay hindi na nito kailangan ang kahit na anong physical pleasure. At kahit ito pa raw ang kanyang taste, marami dong mga magagandang babae doon sa brothel kaya bakit daw ba lalaki pa ang pipiliin nito? Sinabi naman ng young master na alam niya raw yun sadyang, talagang kakaiba lang daw talaga ang taong ito. Ni sinabi niya pa raw iyon ng malakas. At sa tingin niya raw ay hindi lang sila, maging ang seller daw ay muntik ng himatayin nang marinig yun. Sinabi naman ng seller kay Zhang Zuan na ang binitawan nitong salita, seryoso daw ba siya doon? Sumagot naman si Zhang Zuan na oo at hanggat ibigay lang daw nito sa kanya ang soulless puppet tutulungan niya raw ito na may palabas yon. At nagkaroon na nga sila ng deal. Na siya namang ikinagulantang ng lahat. Gumana daw yon, sambit ng isa at sinabi naman ng isa na hindi raw tinanggap ng seller ang lahat ng mga treasure na yon para lang dito, napaka-weird daw ng taste nito. Sinabi naman ng isa na kung alam niya lang daw na ganito ang mangyayari naghanda na raw sana siya ng maraming magagandang mga babae. O kaya naman mga lalaki dahil mukhang ito raw ang gusto nito. At hindi nga makapaniwala ang dalawa na tinanggap ng seller ang offer ni Zhang Zuan at napasabi ang young master sa kanyang isip na talaga raw ba na ito ay auction o ito ay isang brothel. Napamura ang young master at nagsabing kung alam niya lang daw na ganito raw pala ang gusto nito, hindi na raw sana sila dumaan pa sa napakaraming trouble. At inutusan niya ang matanda na magbid din daw ito at sabihin na maaari din daw nila itong matulungang magpalabas. Susundin daw nila ang mga posisyon na gusto nito at satisfy ang lahat ng pangangailangan nito. Nagulat naman ang matanda sa kanyang narinig at napasabing hindi raw ba't sobra naman ang sacrifice na gagawin ng kanyang young master. Sacrifice, sambit naman ng young master at nagsabing sino raw ba ang may sabi na siya ang magsasacrifice. Iniisip daw ba nito na siya ang gagawa? Siya raw ay si Song Chao, isang 4-star master teacher, tapos gagawin niya ang bagay na ganoon, anong joke daw ba yon? At kahit ganoon nga ang matanda raw ang gagawa. Hanggat ibigay lang daw nito sa kanya ang soulless puppet satisfy daw ng mabuti ng matanda ang taong yun at wag itong papalya. Napaiyak naman ang matanda sa kanyang narinig. Pinagsilbihan niya na raw ang young master mula pa nung ito ay bata pa at pagkatapos daw ng lahat ng yun ibebenta lang siya nito, seryoso daw ba ito? Ngunit sinabi lang ni Song Chao na gawin niya na lang daw ito. Dahil kapag naisil na raw ng dalawang yon ang deal magiging huli na raw ang lahat. At sumang-ayon na nga ang matanda dito. At mangiyak-ngiyak na sinabi ng matanda na magbibid din daw ang young master niya. Nakahanda rin daw ito na palabasin yun para sa kanya. Na siya namang ikinainis ng iba. Ha, may isa na naman, sambit ng isa. Napamura naman ang isa at nagsabing ni mayroon pa raw bang dignidad ang mga taong ito. Sinabi naman ng isa na paano raw nauwi sa ganito ang lahat at sinabi naman ng isa na nababaliw na raw ba sila. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang bagay daw na yon ay napakahirap na may palabas. Kahit nga raw ang Library of the Heavenly Path ay iniisip na napaka-tricky nito. Nagtataka daw siya kung anong klaseng solusyon mayroon ang taong ito. At tinanong ni Zhang Zuan si Song Chao kung may lalabas niya rin daw ba ang bagay na yon, paano niya raw ba gagawin iyon? Maaari niya raw ba itong sabihin sa kanila? Titingnan niya raw kung kaninong method ang mas maganda,
upang makapagdesisyon na ang seller. Napamura naman dito si Song Chao at napasabi sa kanyang isip na paano raw naging ganito ka-shameless ang tao na ito. Ni gusto pa raw nitong sabihin niya ang method. Maaari mo raw ba talagang sabihin ng ganoon lang kadali ang nakakahiyang bagay na ito? At hindi lang yun, gusto niya pa raw itong i-discuss sa public. Nabasag naman ang puso ng matanda at napasabi sa kanyang isip na ito na raw yun. Katapusan na raw ng dignidad niya. Sinabi pa ni Zhang Zuan na ano raw ba ang problema, hindi niya raw ba ito masabi ng hayagan. Kung ganoon mukhang wala raw talaga itong alam na method at gusto lang nitong makipag-compete. Napasabi naman si Song Chao na hindi raw siya makapaniwala na ganito ito kaseryoso. Nahihiya namang sinabi ni Song Chao na maaari niya lang daw gawin ang paraan na yun at sa tingin niya raw alam na ng lahat kung ano ito. Paraan na yun, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing anong paraan daw ba ang pinagsasasabi nito. Kailangang liwanagin niya raw ng maayos ang sarili niya. Ang tao daw na yon ay napossessed ng evil spirit, at ito raw ay nagsasuffer dahil dun. Anong paraan daw ba ang mayroon siya upang mailabas yon? Kung gagana raw talaga ito pauunahin niya raw ito. Hindi naman makapaniwala si Song Chao sa kanyang narinig. Napossessed ng evil spirit, palabasin ito. Naisukol niya na raw ang dignity niya tapos ngayon sasabihin lang daw nito na evil spirit pala ang tinutukoy nitong palabasin. Ano raw ba ang nangyayari? Hindi raw maaaring sabihin na lang nito ng malinaw ang mga bagay-bagay nang hindi na maguluhan ang iba. Sinabi naman ng isa na evil spirit pala ang gusto nitong palabasin at sinabi naman ng isa na napakadelikado raw ng bagay na ito. Maaari daw itong mamatay anumang oras. Kaya raw pala hindi tinanggap ng taong ito ang mga treasures at sinabi naman ng isa na kung ganoon naman daw pala bakit hindi pa raw nito sinabi agad. Napasabi naman si Master Sai sa kanyang isip na ganoon daw pala ang sitwasyon. Ang pagkasabi daw kasi ni Master Teacher Zhang Zuan kanina, akala niya raw kung ano. Medyo natakot daw siya dun. Sinabi naman ni Song Chao na base daw sa nalalaman niya, ini-infect daw at binabind ng evil spirit ang kaluluwa ng taong mapossess nito. At dahil sa sinabi daw ni Zhang Zuan na maipapalabas nito ang evil spirit ibig sabihin daw ba nun nag-e-specialize ito sa mga souls. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kapag napossess ka raw ng isang evil spirit para ka na rin daw na-infect ng poison. At sa sandali daw na umabot na ito sa soul wala na raw siyang magagawa dun. Ngunit dahil sa nagawa niya raw itong ma-diagnose tiyak na may magagawa raw siya tungkol dito. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa seller na ibigay na raw nito ang soulless puppet at tutulungan niya raw ito. At dahil sa marami rong tao na nandito mahihirapan daw siya na maipaliwanag ito. Sumang-ayon naman dito ang seller at ito ay nagpasalamat sa lahat ng nakilahok sa auction. Nakahanap na raw siya ng buyer at ibibigay niya raw ang soulless puppet sa binatang ito. Kaya taos-puso daw siyang humihingi ng tawad sa lahat ng nandito. Nagtanong naman ang matanda kay Song Chao kung ano na raw ba ang gagawin nila. Sumagot naman ito na ano pa raw ba? Matatanggal daw ba nito ang evil spirit? Sumagot naman ang matanda na hindi. Sinabi naman ni Song Chao na kalimutan niya na lang daw yon. Alamin na lang daw nito kung sino yung tao na nasa box 1. At saka na lang daw sila magdi-decide kung ano ang gagawin nila. Makalipas ang ilang sandali ay dinala na ng seller ang soulless puppet sa silid nila Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tinawag niya na young sir si Zhang Zuan at nakiusap na lutesin na raw nito ang problema niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Master Sai at Senior Jin na kakailanganin niya raw ang tulong nila. Sumagot naman ang dalawa na wag daw itong mag-alala, sabihin lang daw nito kung ano ang gagawin nila. Sinabi naman ni Zhang Zuan na simple lang daw. Kailangan lang daw nila na, at sinabi ni Zhang Zuan sa dalawa ang gagawin nila at makikita ang pag-aalangan sa mukha ng dalawa.
Maya-maya pa ay naglabas sila ng aura sa kanilang mga kamay at sinabi sa seller na hihingi na lang daw sila ng tawad in advance. At makikitang lumikha ng formation ang dalawa at napatanong naman ang seller kung ano raw ba ang gagawin nila. Susubukan daw ba nilang kunin ang Soulless Puppet ng puwersahan? Napasambit naman si Mr. Luo Chin sa pangalan ni Zhang Zuan at sumagot naman si Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala. Kung gusto niya raw talaga itong patayin dapat kanina niya pa raw ito ginawa. Kailangan niya pa raw ba na i-trap ito? Napatanong naman ang seller kay Zhang Zuan kung ano raw ba ang binabalak nitong gawin at sumagot naman si Zhang Zuan na hindi raw ba't gusto nitong paalisin niya ang evil spirit. Kaya kung hindi niya raw ito so suppress paano niya raw iyon magagawa? Sumagot naman ang seller na kung ganoon, pakiusap magpatuloy daw ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon maghanda na raw ito na siya namang ikinagulat ng seller. At makikitang ang sinampal ito ni Zhang Zuan. Sinundan niya ito ng sipa at napatanong naman ang seller kung ano raw ba ang ginagawa nito. Napasabi naman si Mr. Luo Chin sa kanyang isip na hindi raw ba sinabi na nito na hindi niya ito papatayin ngunit sa ginagawa niya rong ito, hindi niya raw ito maaaring gawin. Maya-maya pa ay makikitang nagalit na ang seller at nagsabing papatayin niya raw si Zhang Zuan. Patayin ako, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing hindi raw ba't binabalak nito na gamitin siya upang patayin ito. Kaya bakit papatayin daw siya nito? Napatanong naman ang seller kung ano raw ba ang sinasabi ni Zhang Zuan, hindi niya raw ito alam. Hindi mo alam? Sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing ninakaw daw nito ang katawan ng iba at nagbabalak na patayin ang kaluluwa nito, tapos sasabihin daw nito na wala siyang alam. Nagulantang naman ang dalawa sa kanilang narinig at napasabi sa kanilang isip na ang pagnakaw daw ng katawan ay isa sa mga abilities ng mga Soul Oracle. At ito rin daw ay kilala bilang isang uri ng possession, kaya hindi raw ba kaya na ang taong ito ay, sinabi naman ni Zhang Zuan sa dalawa na wag daw silang mag-alala, hindi pa raw ito nagtatagumpay. Dahil kung iyon daw ay nangyari na wala na raw siyang magagawa. Sinabi naman ng seller kay Zhang Zuan na tumigil na raw ito sa kanyang nonsense. Siya raw ang sarili niya at siya raw ay naposes ng evil spirit at hindi niya raw ito maitaboy. Ikaw ay naposes, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing hindi niya raw alam kung anong method ang ginamit nito upang masuppress ang kaluluwa ng taong ito ngunit maaari niya rong sabihin kung ano ang nangyari. Noong sandali raw na pumasok ito sa auction house nagsimula na raw ito na ibenta ang Soulless Puppet ngunit hindi raw nito sinabi na hahayaan niya ang mga bidders na hulaan kung ano ang gusto niya. At kung tama daw si Zhang Zuan sa sandaling yun daw ang taong nagmamay-ari pa raw ng katawan na ito ang nagko-control. Ngunit hindi raw sa ayaw nitong magsalita kundi dahil sa sinupress niya raw ito at hindi hinayaan na masabi nito ang gusto nitong sabihin. Ngunit matapos daw nitong makatanggap ng napakaraming mga tanong naging unstable daw ang emosyon nito at doon na siya nagsimulang mag-take advantage at i-take over ang katawan nito. At menensyon niya pa raw na ang sino man na makakuha sa Soulless Puppet dadalhin niya raw ito sa libing ng mga Soul Oracle. At kung tama daw si Zhang Zuan dito gusto daw nitong magdala ng maraming mga tao doon at mag-lay down ng mga traps nang sa ganun maka-take down daw siya ng mga fighters. Napasabi naman ang dalawa na during daw sa auction, nang sinalubong daw ito ng maraming mga tanong may sasabihin daw talaga sana ito ngunit napahinto raw ito saglit. At ngayong naisip na raw nila ito yun daw talaga ay napaka-weird. Sinabi naman ng seller na gusto niya lang daw na pataasin ang price. Pataasin ang price, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing kung ganoon, at sinabi niya sa dalawa na tanggalin ang seal. Nag-alinlangan naman dito si Master Sai ngunit sinabi ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala kaya sumang-ayon na rin ito. At kin-cancel na nila ang formation. Sinabi naman ng seller na mukhang hindi raw pala talaga alam ni Zhang Zuan kung paano magtaboy ng evil spirit. Kung ganoon, aalis na raw siya.
Ngunit hinarang ito ni Zhang Zuan kaya napatanong ito kung ano raw ba ang binabalak ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na pinatanggal niya raw ang seal ngunit hindi niya raw sinabi na maaari itong makaalis. Sinabi naman ng seller na ano raw ba ang problema, binabalak daw ba siyang pigilan ni Zhang Zuan gamit ang kapangyarihan niyang ito. Sumagot naman si Zhang Zuan ng oo kaya bakit hindi raw nito subukan. At makikitang umatake na ang seller ngunit madali lang itong iniwasan ni Zhang Zuan na siya namang ikinagulat nito at napasabi sa kanyang isip na ano raw ba ang meron sa taong ito. At makikitang sinipa ito ni Zhang Zuan at ito ay napangiwi sa sakit. Napaluhod ito at sinabi naman ni Zhang Zuan na kamusta raw ba nagulat daw ba ito. Hindi naman makapaniwala ang iba sa kanilang nakita. At napasabi si Master Sai at Master Jin sa kanilang isip na ito raw ay, ang isang second dan pinnacle raw ay hindi kayang manalo sa isang half transcendent. Talaga raw na ang taong ito ay nasa second dan pinnacle transcendent. Ang kapangyarihan daw ng taong ito ay sadyang napakalakas at naramdaman daw nila yon nung sinil nila ito. Kaya bakit daw ba parang bigla na lang daw nawala ang kapangyarihan nito? Napangiti naman si Siyang at nagsabing mukhang nag-improve na naman daw ang lakas ng kanyang young master. Ngunit sumagot si Zhao Feiwo na hindi raw ganoon. Sadyang humina lang daw talaga ang matanda. At ang lakas daw nito ngayon ay nasa first dan transcendent na lang. Sinabi naman ni Master Jin na tama raw ang kanyang young lady. Ngunit kung paano raw ito nangyari hindi niya rin daw alam. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa seller na narinig niya raw ba yon. Hindi lang daw siya ang nakapansin dito. Napansin din daw ito ng iba kaya ano raw ba ang masasabi nito. Sinabi naman ng seller na sadyang na-injure lang daw talaga siya kaya hindi niya magamit ang kanyang full power. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kahit pa raw ito ay na-injured napaka-imposible daw na bumaba sa 2 level ang lakas nito. Ang dahilan daw ay dahil sa ang lakas ng kanyang soul ay hindi compatible sa katawan na ninakaw niya. At kung tama raw ang hula niya ang lakas daw ng taong tunay na nagmamay-ari ng katawan na ito ay nasa second dan pinnacle transcendent. Ngunit ang kaluluwa daw na nag-take over ay nasa first dan beginner transcendent lang. Kaya kahit pa raw na take over nito ang katawan na ito hindi niya raw na-adjust ang sarili niya at natalo lang kay Zhang Zuan. At patuloy itong ipinaliwanag ni Zhang Zuan na siya namang ikinagulat ng seller. Sinabi naman ni Zhang Zuan na umamin na lang daw ito. Sinabi niya lang daw na ito ay naposes ng evil spirit at hindi niya sinabi na ninakaw nito ang katawan upang ibaba nito ang depensa niya. At iniisip pa raw nito na ito ay magandang pagkakataon na gamitin si Zhang Zuan upang patayin ang kaluluwa ng host, tama daw ba? Sinabi naman ng seller na marami na wrong nasabi si Zhang Zuan kaya titigil na raw siya sa pagpapanggap. Oo tama daw yun tinake-over niya raw ang katawan na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na gaya daw ng inaasahan niya. Buti na lang daw at umamin ito. Ang totoo raw kasi, ang lahat daw ng mga sinabi niya kanina mga assumptions lang. At kung hindi raw ito umamin aakalain niya raw na mali ang hula niya. Hindi naman makapaniwala ang seller sa kanyang narinig. At napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang Library of the Heavenly Path daw ay kaya lang na makita ang mga flaws ngunit tungkol sa actual na diagnosis at analysis siya raw mismo ang gumagawa nito. Hindi niya raw ini-expect na matapos niyang i-compile ang lahat ng mga flaws at i-combine ito sa knowledge na mayroon siya sakto raw pala ang mga assumptions niya. Sinabi naman ng seller kay Zhang Zuan na wag daw itong masyadong mapagmataas sa sarili niya. At ngayong siya na raw ang may control sa katawan na ito, ibig sabihin daw nun siya na ang nagmamay-ari sa katawan na ito. At kahit alam pa raw ni Zhang Zuan na ninakaw niya ang vessel na ito ano raw ba ang magagawa nito? Papatayin pa rin daw ba siya nito? Magtatangka daw ba talaga ito? Sinabi naman ni Master Sai kay Zhang Zuan na ang kaluluwa raw ay isang napaka-delicate na bagay. Kahit pangaraw ang mga gods ay hindi ito maintindihan ng lubos.
At ngayon na tuluyan na raw nitong na-take control ang katawan na ito, at kung hindi na raw makabalik ang original na kaluluwa nito ibig sabihin na patay niya raw yon. Sinabi naman ni Mr. Luo Qin kay Zhang Zuan na tama daw yon kaya pag-isipan niya raw ito ng mabuti. Sumagot naman si Zhang Zuan ng oo pag-iisipan niya raw ito ng mabuti. Sinabi naman ng seller na ang trade daw na ginawa nila kanina ay nasaksihan ng lahat ng mga taong yun kaya kung mayroon dong mangyari sa kanya wag daw nilang isipin na makakatakas ang appraisers hall at auction house dito. Kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang, hayaan daw nila siyang magbigay ng suggestion. I-resume daw nila ang trade, ibibigay niya raw ang soulless puppet, ngunit patayin daw nila ang kaluluwa na nagmamay-ari sa katawan na ito. Sa bagay ito raw ay isang trade kaya hindi na raw mahalaga kung sino ang kausap nila, nagmamatter daw ba ito? Sumagot naman si Zhang Zuan na tama daw yon. Ang goal niya raw ay ang soulless puppet. Hanggat mapasa kanya lang daw ito hindi niya raw kailangang daanan pa ang lahat ng mga trouble. Ngunit hindi raw ba't sinabi nito na mayroon pa siyang ibang option, pues may naisip daw siya ngayon lang kaya subukan daw nila ito. Subukan, sambit naman ni Mr. Luo Qin at napasabi sa kanyang isip na pagkatapos daw ng lahat ng sinabi ni Zhang Zuan gagawin niya pa rin daw pala ito. Nagloloko lang daw ba ito, baka mapatay niya lang daw ito. Kumonsulta naman si Master Jin kay Zhao Feiho ngunit sinabi lang nito na wag daw silang makialam dito. Ito raw ay responsibilidad at trabaho ng isang master teacher kaya hindi niya raw ito matatakasan. Ang isang master teacher daw ay mayroong noble na status na nangangahulugang kailangang gampanan daw nila ang kanilang responsibilidad. Ang matanda raw na ito, though hindi raw nila alam kung ano ang pangalan at origin nito, ngunit ang makuha daw ang kaluluwa nito ng isang soul oracle ang kaluluwa daw na nasa harap ni Zhang Zuan ay malapit ng mamatay. Kaya kapag tinanggihan daw ito ni Zhang Zuan at hindi ito pinigilan paano pa raw siya magiging qualified na turuan ang mundo at gabayan ang kanyang mga mag-aaral. Kaya titingnan daw nila kung ano ang gagawin ni Master Teacher Zhang Zuan dito. Sinabi naman ng seller na so magpipilit daw ba talaga si Zhang Zuan na kalabanan siya. Kalabanan ka, sambit naman ni Zhang Zuan at nagsabing mukhang na misunderstood daw siya nito. Kumuha ng silver needle si Zhang Zuan at nagsabing gusto niya raw na maitaboy ito. Ang katawan daw na ito ay hindi nabibilang sa kanya. Kaya wala raw itong karapatan na manatili dito. Silver needle, sambit naman ng seller at nagsabing binabalak daw ba ito na gamitin ni Zhang Zuan sa isang soul. Sa tingin niya raw wala daw pala itong kahit na kaunting alam tungkol sa pagnakaw ng katawan. Kaya hayaan daw siya nitong magbigay ng advice. Ang silver needle daw na ito ay walang magagawa sa isang kaluluwa. Ganoon ba? Sambit naman ni Zhang Zuan sabay pitik sa silver needle. Sinabi naman ng seller na kung gusto raw talaga nitong magtaboy ng kaluluwa, ngunit nagulat ang seller pagtama ng silver needle sa kanya. Paano raw ito nangyayari? Ang true essence daw ng taong ito raw ay ang superior true essence. Ang essence daw na ito ay maaari lang magamit ng iilan sa Master Teacher's Pavilion. At sinasabi raw na tanging ang mga disciples lang daw ni Master Kong ang mayroon nito. Kaya bakit tinataglay daw ito ng taong ito? Huwag daw nitong sabihin na ito ay disciple ni Master Kong. Kakatakas niya lang daw mula sa creepy na graveyard na yon. Tapos makasalubong niya pa raw ang ganitong tao, may mas lalala pa raw ba sa swerte niya? Hindi raw ito maaari. Kapag nagpatuloy pa raw ito siguradong mamamatay daw siya. Ang superior essence daw na ito ay ang nemesis ng mga soul oracle. Kaya kapag hinayaan niya lang daw na mag-accumulate ito ng ganito, siguradong masusunog daw siya hanggang kamatayan. Kailangang makahanap daw siya agad ng mananakaw ulit na katawan. Napamura siya at napasabing pinilit daw talaga siya ni Zhang Zuan. Kaya pahihirapan niya raw ito.
Mayroon lang dong 2 tao na hindi transcendent sa silid na ito at ang babaeng yun mukhang hindi naman daw iyon malakas ngunit mayroon daw itong kasamang matanda na magpuprotekta sa kanya at siguradong mayroon din daw itong isang bagay na makapagliligtas sa kanya kaya yung isa na lang daw ang tanging choice na natitira sa kanya. At ginamit niya na ang steel. At ito ay natumba. Nawala na siya. Sambit naman ni Master Sai at sinabi naman ni Zhang Zuan na mukhang ganoon nga at napasabi si Master Sai sa kanyang isip na bigla na lang daw itong nawalan ng malay. Kaya ibig sabihin wala na raw ang kaluluwa na nagte-take control dito. At yung tao raw na nagnakaw ng katawan, mukhang tumakas na raw matapos itong masuppress ni Master Teacher Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagising ang seller at napasabing bumalik na raw ang katawan niya. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung kamusta raw ba ang pakiramdam nito. Nabawi niya na raw ba ang full control sa katawan niya. Sumagot naman ng oo ang seller. Siya raw ay si Luo Zhou at kahit na-suppress pa raw siya ng kaluluwang yun alam niya raw kung ano ang nangyayari. Kaya salamat daw sa pagligtas ni Master Teacher Zhang Zuan sa kanya. At makikita namang napahatching si Xiang. Napansin naman ito ni Luo Zhou at napasabing ito raw ay masama, ito raw ay nagnanakaw na naman. Nung siya raw ay unang ninakaw nakaramdam din daw siya ng malamig na hangin at napahatching. At patuloy niya itong ipinaliwanag. Nanakaw ako, pagtataka naman ni Xiang. At napatingin naman ang iba sa kanya. Sinabi pa ni Luo Zhou na ang tao daw na iyon ay kasing sly ng isang fox. Siguro alam daw nito na kapag pinwersa niya na magnakaw ng katawan madali lang ito na ma-extract ni Master Teacher Zhang Zuan. At mukhang iyon daw ang dahilan kung bakit pumasok ito sa katawan ni Xiang at nagtago. Sambit naman ni Xiang. Dinagdag pa ni Luo Zhou na tama daw yon. Dahil napaka-imposible daw na mahanap pa ito kapag ito ay nagtago sa katawan ng isang tao. Napasabi naman si Master Sai na kung ganoon ito raw ay malaking problema. Base daw sa description na nabasa niya sa libro, kapag ikaw daw ay nanakaw saka mo lang daw ito mapapansin kapag nag-take over na ang isang soul sa iyo. Ngunit kung ito raw ay magtatago lang doon, ito raw ay magiging isang parasite. At kakainin ang energy power ng host. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kung alam niya lang daw na ganito ang mangyayari ininjectan niya na raw sana ito ng maraming true essence at pinatay. Maya-maya pa ay inutusan niya si Xiang na umatras at gumamit ng ilang mga moves at sumang-ayon naman ito. At nag-perform na nga ng mga moves si Xiang na siya namang ikinadismaya ng 3. Napasabi si Zhao Feiwo at Master Jin sa kanilang isip na ang isang Grandmaster Fighter daw na tulad nito, at nag-decide daw ito na gumamit ng normal at low tier na combat skill at napasabi naman si Master Sai na ang mga move daw na ito ay napaka-unrefined. Humingi naman ng tawad si Xiang at nagsabing busy daw kasi siya sa kanyang mga abilities kung kaya nakaligtaan niya na raw ang kanyang combat skills. Ito raw ay nakakahiya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige tama na yon sabay hagis sa Silver Needle. At makikitang tumama ito sa tiyan ni Xiang. Napaungal naman dito ang Soul Oracle at napasabing paano daw nalaman ni Zhang Zuan na nandito siya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na lumabas daw ito, hindi niya raw ito papatayin. Lumabas. Sambit naman ng Soul Oracle at nagsabing alam niya raw na gusto siyang patayin ni Zhang Zuan kaya idadamay niya raw ito. Ang tao raw na ito ay isa lamang Grandmaster. Hindi niya man daw malamon ng buo si Luo Zhou ngunit magiging madali lang daw para sa kanya na lumunin ng instant ang taong ito. At kahit patayin pa raw siya ni Zhang Zuan, bangkay na lang daw ang madadatnan niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw nitong idamay ang mga inosenteng tao dito. Ngunit sumagot lang ang Soul Oracle na huli na raw para magmakaawa. Malapit na rin naman daw silang mamatay kaya hindi na raw mahalaga kung ito ay isa o 2 tao. Kapag pinatay daw ni Zhang Zuan ang katawang ito lilipat lang daw siya sa iba. Siya raw mismo ay walang form kaya imposible daw na mahuli siya ni Zhang Zuan.
Kaya titingnan niya raw kung ano ang gagawin nito sa Baitawa. Ngunit ilang sandali lang ay nagulat siya sa nangyayari at napasigaw ng tulong. Napatanong naman si Luo Zhou kay Zhang Zuan kung ano raw ba ang nangyayari. Sumagot naman si Zhang Zuan na sa tingin niya raw malapit na itong mamatay. Maya-maya pa ay makikitang nag-release ng napakalakas na aura si Xiang. Napasabi naman si Luo Zhou na ito raw ay ang The Nurturing of the Soul at ito raw ay magpapa-ascend kay Xiang. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang ibig sabihin nito. Sinabi naman ni Luo Zhou na ang mga Soul Oracles daw ay naiiba sa normal na mga fighters. Sila raw ay, kino-cultivate daw nila ang kanilang mga true essence ngunit ang mga Soul Oracle daw ay ang kino-cultivate ay ang kanilang mga kaluluwa. I-infuse daw nila ang kanilang cultivation sa kanilang soul upang kapag matapos itong magnakaw ng katawan madali lang silang makarecover. Ngunit ngayon na namatay na ang kaluluwa nito, ibig sabihin ang cultivation daw nito ay mapupunta sa host body. Nangyayari pala ang ganoon, sambit naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman ng oo si Luo Zhou at patuloy na nagpaliwanag. Napatanong naman si Zhao Feiwo kung dinidevour daw ba ni Xiang ang Soul Oracle at napasabi naman si Master Jin na ito raw ay ang isa sa mga pinaka-terrifying na ancient occupation. Mas nakakatakot pa raw ang mga ito kaysa sa kanila na mga Poison Masters. At ang iba raw na mga cultivators ay napapa at ras kapag nakasalubong ang mga ito. At napasabi si Master Jin sa kanyang isip na ang young master daw na yon ay gumamit lang ng silver needle at ang servant naman nito ay nilamon ang Soul Oracle na nagbabalak lumamon sa kanya. Kaya raw pala napakayabang ng mga ito nung sila ay nasa Poison Palace, mayroon daw pala talaga silang lakas na gawin yon. Ilang sandali pa ay makikitang ang cultivation ni Xiang ay umabot na sa First Dan Transcendent. Nagulat naman ito sa nangyari. Hindi raw ba kaya na ito ay dahil sa true essence na nilagay ng kanyang young master sa kanyang katawan noon. Kaya nagpasalamat siya kay Zhang Zuan ngunit hindi siya pinansin nito at ito ay nagtanong kay Luo Zhou kung saan niya raw ba nakuha ang Soul Oracle na yon. Maaari pa raw ba itong makakuha ng iba pa, gagamitin niya raw ito upang mapa-ascend ang iba niya pang mga mag-aaral. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig. Mag-hunt ng mga Soul Oracle para mag-ascend ang strength nila, at sinabi naman ni Master Sai na sa tingin daw ba ng taong ito na ang napaka-terrifying na occupation na ito ay isang uri ng ascending peel. Sinabi naman ni Luo Zhou na tungkol daw doon nung ancient times pa raw na annihilate ang mga Soul Oracle at mukhang ang isang ito lang ang nakasurvive. Sa tingin niya raw gumamit ito ng ilang mga secret methods upang i-hibernate ang sarili niya. Tapos aksidente niya itong na-trigger at nagising. Ang mga ganitong bagay daw ay hindi common. Hindi common, what a shame sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na napakadali lang daw sana na magpa-ascend gamit ang kaluluwa ng isang Soul Oracle. Ninaabot nga raw ni Xiang ang First Dan Transcendent mula sa Grandmaster kaya kapag nagamit niya raw ito kina Zhaoya at umabot ang mga ito sa Transcendent magiging malaking tulong sana sila para sa kanya. Kaya nagtanong si Zhang Zuan kung ano raw ba talaga ang nangyari sa Soulless Puppet at mga Soul Oracle, maaari daw ba itong ipaliwanag ni Luo Zhou. Sinabi naman ni Luo Zhou na sinisisi niya raw ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagka-greedy. Nakita niya raw ang grave na yun mula sa isang ancient book kaya pumunta raw siya doon sa pag-aakalang mayroong hindi mabilang na mga kayamanan doon. At doon nga ay nakita niya ang Soulless Puppet at agad-agad daw na nanakaw ang kanyang katawan. Kaya hindi na raw siya nagtangkang tumuloy pa sa pinakaloob at umalis na siya agad. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon, madadala daw ba siya nito doon. Gusto niya rin dong makita ang legacy ng mga Soul Oracle. Sa graveyard, tanong naman ni Luo Zhou. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung nag-aalala daw ito sabihin na lang daw nito sa kanya ang lokasyon at siya na lang daw ang pupunta doon. Sinabi naman ni Luo Zhou na hindi na raw kailangan.
Niligtas daw ni Master Teacher Zhang Zuan ang buhay niya kaya kung gusto daw talaga nito dadalhin niya raw ito doon. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Luo Zhou na maaari daw muna itong umalis at maghanda. Sumagot naman si Luo Zhou na tatrabahoin niya raw ito ngayon at sila raw ay aalis 3 araw mula ngayon. Kaya sa ngayon magpapaalam na lang daw muna siya. Sinabi naman ni Master Sai na ang pagka-extinct daw ng mga Soul Oracle ay napaka-weird kaya gusto niya rong sumama kung ayos lang. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige pero magdala daw ito ng maraming mga spiritual stones para kapag nakakita daw sila ng mga treasures doon bilhin niya raw ito sa kanya. Sumang-ayon naman si Master Sai dito. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na by the way maaari daw ba siyang dalhin ni Master Sai sa library ng Appraiser's Hall, gusto niya rong magbasa ng mga libro tungkol sa mga Soul Oracle. Sinabi naman ni Master Sai na madali lang daw yon ma-arrange niya raw ito agad-agad. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon maghanda rin daw si Master Sai ng accommodations para sa kanila. Si Lady Zhao Feiwu daw at ang kanyang mga mag-aaral ay kailangang magpahinga.